Inutusan ni Pangulong Duterte ang Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation na maglibot sa bansa kontra sa mga illegal recruitment agency. Sa Maynila, may nasa koteng illegal recruiter umano na ang pangakong trabaho abroad napako lamang. Nakatutok si Ian Cruz. Napatago na lang sa ilalim ng mesa ang nasa koteng illegal recruiter umano sa Sampaloc, Maynila nang lapitan ng kanyang mga nabiktima. Ka mahiya. Ay, bakit? Dati, anong sabi mo? Anong sabi mo? Mali yan. May abogado ka. Asawa mo, abogado. Oh, ngayon, tago-tago ka dyan. Ang suspect na si Ofelia Ojano o mas kilalang Lani Naval nangangako raw ng mabilis na trabaho abroad. Pero ang pangako, napako. Umabot sa 125,000 pesos ang nakuha umano ng suspect sa kanyang 5 na biktima. Masakit sa totoo lang dahil inutang namin yun. Pinaghirapan ko yun. Hindi ko biro. Ang nasabi lang ng suspect, Yan mo sila, ma'am. Saya sila dyan. kakasuhan siya ng large-scale estafa kapag napatunayang nagkasala. Ang mga insidenteng gaya nito ang gustong wakasan ni Pangulong Duterte, kaya utos niya kagabi sa PNP Criminal Investigation and Detection Group at sa National Bureau of Investigation. To make the rounds, to make sure that they are not illegally operated. Stop it. Because if you don't stop, somebody will stop you. Dati na raw may mga magulang ng biktima ng illegal recruitment na humingi ng tulong sa kanya. Mayor ako, matagal ng panahon. There was a time when I was forced to give the order to shoot to kill pati ang mga illegal recruiters. Ipapaskil daw ng Pangulo sa PTV ang mga numero ng CIDG at NBI para direktang makapagreklamo ang mga biktima ng illegal recruitment. Sa tala ng Department of Justice noong 2016, halos 1,000 pa lang sa mga kaso ng illegal recruitment na hawak nila ang naihain sa korte. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.